Tahimik ang gabi sa Amerika habang nakaupo si Rinaldo. Isang 71 taong gulang na lalaki sa kanyang lumang upuan sa tabi ng bintana. Sa labas ay kumikislap ang mga ilaw ng syudad. Ngunit sa kanyang mga mata, tila malabo na ang lahat. Hindi dahil sa edad, kundi sa bigat ng kanyang damdamin. Matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang tatlong anak, sina Ethan, Mark at Wilbert na naiwan sa Pilipinas. Ang huling alaala niya sa mga ito ay mga batang tumatakbo sa bakuran, puro pawis at masayahin. Ngayon, mga binata na silang lahat, matagumpay at kilala sa kanilang negosyo. Si Ethan ay may sariling restaurant, si Mark ay nagmamay-ari ng hotel, at si Wilbert naman ay may car store. Lahat sila'y matangkad, pogi at masipag, parang pinagsamang anyo at sipag ng kanilang ama. Ngunit si Rinaldo, kahit kailan na hindi pa muling nasilayan ng mga magulang mula nang magkahiwalay sila ng kanyang asawa. Sa ngayon, matagal nang pumanaw ang ina ng kanyang mga anak, at siya man ay unti-unti nang kinakain ng katandaan. Mukhang hindi na rin magtatagal sa mundo ang matanda. Kaya naman napag-isipan niyang magdesisyon kung sino sa kanyang mga anak ang pagbibili na niya ng mana. Noong una, naisip niya na si Ethan ang pagbibilinan dahil ito ang panganay. Ngunit natakot siya na baka hindi nito ma-handle ng maayos ang ipapamana niya. Nais kasi ni Rinaldo na ipamana ang kanyang yaman sa anak na may mabuting puso at kabaitan. Ngunit dahil hindi pa niya lubos na kilala ang tatlo, sapagkat matagal na silang magkalayo, nakaisip siya ng isang magandang ideya. Isang paraang maaaring magbago ng pananaw at paniniwala sa buhay ng kanyang mga anak. Panahon na siguro. Bulong niya habang tinititigan ang lumang larawan ng pamilya. Panahon na para ayusin ko ang lahat bago pa ako mawala. Isang linggo ang lumipas. Tahimik na bumalik sa Pilipinas si Rinaldo. Wala siyang sinabihan, kahit isa sa tatlong anak. Pagkadating niya sa Maynila, nag-book siya ng maliit na apartment sa tabi ng palengke. Kahit may hotel ang anak niyang si Mark, mas pinili niyang tumira sa isang simpleng kwarto. Amoy pawis, kalawang, at kape. Mas gusto ko to, sabi niya sa sarili. Dito ako nagsimula. Dito ko gustong matapos. Kinabukasan, dinala siya ng isang tricycle sa sementeryo. Huminto siya sa harap ng puntod ng kanyang dating asawa. Tahimik, malinis pa rin ang lapida. Lumuhod siya at hinaplos ang pangalan. Maria. Mahinang sabi ng matanda, halos pabulong. Ang tagal kong hindi nakabalik. Patawarin mo ko. Hindi ako naging perpektong asawa ni ama. Pero ngayon, gusto kong bumawi sa mga anak natin. Habang pinupunasan ng luha, napangiti siya ng bahagya. Siguro, tutulungan mo pa rin ako mula dyan kung paano ko sila makikilala uli. Kinabukasan, maagang nagbihis si Rinaldo. Hindi siya nagsuot ng kanyang dating mamahaling damit, kundi ng lumang t-shirt at pantalon na may punit sa tuhod. Nilagyan niya pa ng kaunting alikabok ang kanyang mukha at isinukbit ang sirang bag na dati niyang ginagamit noong nasa kalsada pa siya. Sa salamin, halos hindi na niya makilala ang sarili. Kung ganito nila ako tratuhin, malalaman kong hindi pera ang mahalaga sa kanila, kundi puso. Bitbit ang kanyang tungkod. Naglakad siya papunta sa hotel na pag-aari ng kanyang anak na si Mark, isang 5-star hotel sa Makati. Habang papalapit siya, dama niya ang hangin ng karangyaan, mga mamahaling sasakyan, mga taong nakabarong at gown at mga gwardyang alertong nakatayo sa bawat pinto. Pumwesto muna si Rinaldo sa gilid, nagmamasid. Ilang sandali pa, huminto sa harap ng entrance ang isang itim na kotse. Bumukas ang pinto, at mula rito ay bumaba ang isang gwapong binata na nakaitim na suit. Matikas, matangkad at puno ng kumpiyansa. Ang kanyang anak na si Mark. Agad na yumuko ang mga staff, parang may dumating na hari. Tahimik si Rinaldo, pinagmamasdan lang ang anak. Hindi niya mapigilan ng mapangiting may lungkot. Yan na pala si Mark, ang batang dating nangungulit sa akin ng candy. Nang papasok na si Mark sa hotel, naglakas loob ang matanda. Nilapitan niya ito at may nahong nagsalita. Iho, maawa ka naman sa matanda. Pwede mo ba akong tulungan? Wala na akong matitirhan. Natigilan si Mark at marahas na tumaas ang kilay. Ano raw? Matitirhan? Dito? Napatawa siya ng mapait. Hindi ito tuluyan ng mga pulube, matanda.
5-star hotel ito. Nanginginig si Rinaldo sa mga salitang yon. Hindi niya inasahan ng ganitong asal mula sa anak. Pinilit niyang ngumiti at umaasang mararamdaman ni Mark ang kanyang sinseridad. Hindi ko naman kailangan ng magarang kwarto, anak. Iho, kahit anong silungan lang sana. Bago pa niya matapos ang sinasabi, tinalikuran na siya ni Mark. Nagmadali itong pumasok ngunit bago tuluyang makaalis, hinawakan ni Rinaldo ang manggas ng suit ng anak. Agad binawi ni Mark ang braso at pinagpagan ng damit, parang nadumihan. Huwag mo akong hinahawakan! Guard! Sumugod ang dalawang security guard at mabilis na hinawakan si Rinaldo. Tinulak siya ni Mark hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Aray! Mahina niyang daing, ngunit pinigilan niyang mabasag ang kanyang pagpapanggap. Palabasin yan! Ayokong makakita ng maruruming nilalang dito! Sigaw ng binata. Kinaladkad ng mga gwardiya si Rinaldo palabas. Habang inilalayo siya sa hotel, napatingin siya muli kay Mark at doon tuluyang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa labas ng hotel, naupo siya sa tabi ng kalsada at wala ng lakas, pagod at sugatan. Tahimik niyang binulong. Ganito na ba talaga siya lumaki? Wala na bang natira sa batang minahal ko noon? Pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, agad siyang naligo at nagbihis ng maayos. Habang nakaupo sa kama, muling bumalik sa kanyang isipan na mga ngiti ng 3 anak noong bata pa sila. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin sa pagkukulang ko. Pero ngayon alam ko na, hindi si Mark ang karapat-dapat sa aking pamana. Pinahid niya ang luha at tumingin sa bintana, habang ang gabi ay muling bumabalot sa lungsod. Ethan, Wilbert, sana kayo ang magpakita ng tunay na kabaitan. Sana kayo pa ang natitirang pag-asa. At doon sa gitna ng katahimikan ng gabi, ipinangako ni Rinaldo na ipagpapatuloy niya ang kanyang pagsubok sa 2 natitirang anak upang matuklasan kung sino sa kanila ang may pusong tunay na mayaman. 2 araw ang lumipas mula nang masaktan si Rinaldo sa ginawa ng kanyang anak na si Mark. Hanggang ngayon, sariwa pa sa kanyang isipan ng eksenang yon. Kung paanong tinulak siya nito at ipinahabol sa mga gwardya. Kung paanong pinagpag nito ang braso na tila ba siya'y dumi lamang sa mamahaling damit. Bawat pagpatak ng ulan noong gabing iyon ay parang pagpalo sa kanyang puso. Nagpapaalala ng pagkabigong inaasahan niyang magbubuklod sa kanilang mag-ama. Ngunit kahit sugatan, hindi pa rin siya tumigil. May 2 pa siyang anak na kailangang makilala. At ngayong araw, siya'y muling magsusuot ng lumang damit at lilisanin ng kanyang maliit na apartment upang subukan naman ang panganay, si Ethan. Maaga pa lang ay abala na siya sa paghahanda. Suot niya ang kupas na t-shirt, pantalong may butas sa tuhod, at sandalyas na halos mawarak. Nilagay niya ng kaunting abo ang mukha at buhok upang magmukhang pawisan at marumi. Sa salamin, matagal niyang pinagmasdan ng sarili. Wala na ang dati niyang tindig. Ang dating mayamang negosyante ay napalitan ng isang pulube. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naglalagablab pa rin ang kanyang hangaring makita kung sino sa kanyang mga anak ang tunay na may mabuting puso. Sana si Ethan. Sana ikaw na. Ayokong tuluyang mawala ng pag-asa. Bitbit ng kanyang tungkod at maliit na bag, naglalakad siya papunta sa lugar kung saan naruroon ang restaurant ng anak. Pagdating niya roon, halos hindi siya makapaniwala. Ang gusali ay moderno. May mga ilaw na nagkikislapan sa signage na may nakasulat na Ethan's Bistro. Ang paligid ay maaliwalas. May mga halaman, mga mesa sa labas at mga mamahaling kotse na nakaparada. Sa loob ng malalaking bintana, nakita niya si Ethan. Nakasuot ng puting chef uniform at apron. Mukhang abala ngunit nakangiti. Hawak nito ang isang pinggan ng pasta habang kinakausap ang mga customer. Madalas pa itong tumawa at ang bawat tao sa paligid ay tila komportable sa kanya. Hindi napigilang mapangiti ni Rinaldo. Ganyan pa rin siya. Noon pa man, mahilig magluto, mahilig magpasaya ng tao. Ilang minuto pa siyang nanatili sa labas. Pinagmamasdan lang ang anak. Sa puso niya, unti-unting sumisibol ang pag-asa. Baka ito na nga. Baka siya ang magmamana. Hindi lang ng yaman ko, kundi ng puso ko. Ngunit sa kabila ng kaba, nagpasya siyang pumasok. Pagkabukas pa lang ng pinto,
Napalingon ang lahat. Ang ilan ay agad nagtama ng kilay. Ang iba na may nagbulungan. May bata pang itinuro siya sa ina nito at narinig niyang may umusal ng, "Pulubi yata yan." Ngunit nagkunwari siyang walang naririnig. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter, kunwaring nagbabasa ng menu. Sa totoo lang, natatakam siya sa mga larawan ng pagkain. Creamy pasta, steak, desserts, mga pagkaing huling natikman niya maraming taon na ang nakalipas. Ilang sandali pa ay lumapit mismo si Ethan. May dalang tuwalya at masayang ngiti. "Magandang hapon po, Lolo. Gusto niyo po bang umorder?" Natahimik si Rinaldo sandali. Ang boses ng anak ay magalang at puno ng respeto. Para bang hindi ito nagbago mula noong bata pa. Ngumiti siya ng mahina. Hindi na, iho. Wala akong perang pambili. Gutom lang ako. Pero gusto ko lang tumingin." Sandaling natahimik si Ethan bagong ngumiti muli. "Sandali lang po, Lolo." Tinawag niya ang isa sa mga staff. "Kuha ka ng isang meal set at iced tea. Libre ko na yan." Napasinghap si Rinaldo. Hindi niya mapigilan ang luhang gustong kumawala. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Marumi man, nanginginig, ngunit puno ng pasasalamat. "Salamat, iho. Napakabait mo. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay to." Ngumiti si Ethan, halatang medyo naiilang ngunit magalang pa rin. "Walang anuman po, Lolo. Kumain po kayo ha. Babalik lang po ako sa kusina." Pagkaalis ng anak, may staff na nagdala ng pagkain. Isang mainit na kanin, pritong manok at isang basong malamig na iced tea. Hindi makapaniwala si Rinaldo. Ang amoy pa lang ay nakakatakam na. Maingat niyang kinuha ang kutsara at tinidor at bago siya kumain, pumikit muna siya at tahimik na nagdasal. "Salamat, Panginoon. At salamat, Ethan. Baka nga ikaw na ang hinahanap kong anak na may mabuting puso." Habang kumakain, napangiti siya. Parang nakalimutan niya ang bigat ng puso niya sa loob ng ilang araw. Sa bawat subo, ramdam niya ang init ng kabaitan ng anak. Sa isip niya, siguro, ito na. Hindi na ako kailangan magduda. Si Ethan na ang karapat-dapat. Ngunit gaya ng maraming bagay sa mundo, minsan ang kabutihan ay may nakatagong anino. Pagkatapos niyang kumain, nagpasya siyang puntahan si Ethan upang personal na magpasalamat bago siya umalis. Bitbit ang kanyang tungkod, naglakad siya papunta sa likod kung saan matatagpuan ang kusina. Habang papalapit, narinig niya ang boses ng anak. Malakas, masigla, ngunit may ibang tono. "Pagkatapos kumain ng pulubi, paalisin niyo agad ha. Ang dumi kasi. Nakakahiya sa customers. Nakakabawas sa imahe ng restaurant." Napahinto si Rinaldo. Chef, hinawakan pa po yung kamay niyo kanina no. Ang tapang ng amoy." "Oo nga eh. Halos di ko matanggal sa kamay ko. Nakakadiri. Kaya sabihan mo yung guard ha. Next time, huwag nang papasukin ng mga ganon." Parang binagsakan ng langit at lupa si Rinaldo. Nanigas ang kanyang mga tuhod at unti-unting bumigat ang paghinga. Ang anak na kanina lamang ay pinupuri niya sa isip ay ngayon tinataboy ang tulad niya dahil lamang sa itsura. Tahimik siyang umatras. Walang salita. Walang luha sa una. Ngunit sa bawat hakbang palabas ng restaurant, parang unti-unting gumuho ang mundo niya. Paglabas niya sa kalsada, doon pa lamang bumigay ang mga luha. Akala ko may pag-asa pa. Pero pareho lang pala sila. Habang naglalakad, hindi niya namalayang tumutulo na ang ulan. Basang-basa siya. Ngunit hindi na niya ininda. Ang bawat patak ay parang kasabay ng luha ng kanyang puso. Pagka-uwi niya sa apartment, tahimik siyang umupo sa kanyang lumang upuan, tulad ng dati. Pinagmasdan niya ang larawan ng tatlong anak sa ibabaw ng mesa. Sina Ethan, Mark at Wilbert. Isa na lang ang natitira. Kung pati si Wilbert, wala na akong aasahan pa. Pumikit siya at huminga ng malalim. Sa kabila ng sakit, may maliit na apoy pa rin sa kanyang dibdib. Apoy ng pag-asa. Pero sana, kahit siya man lang, sana may mabuting puso pa rin. At sa labas ng kanyang bintana, patuloy ang pagbuhos ng ulan, para bang nakikidalamhati sa kanya. Ngunit sa likod ng ulap, may liwanag pa ring sumisilip, tanda na hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. Sa puso ni Rinaldo, kahit sugatan, may isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon
upang makita kung sa 3 anak niya may isa pa bang tunay na marunong magmahal. Tahimik ang umagang iyon. Ang hangin ay malamig at may dalang alon ng kalungkutan. Mag-aalas 8 na nang magising si Rinaldo sa kanyang maliit na apartment. Sa tabi ng kama ay nakapatong pa rin ang lumang larawan ng kanyang pamilya. Siya, ang kanyang yumaong asawa na si Maria at ang 3 anak, sina Ethan, Mark at Wilbert. Ilang araw na rin siyang walang gana at bawat titig niya sa larawan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngayon, matapos ang lahat ng nangyari, ang pagtulak ni Mark at ang masakit na narinig mula kay Ethan, naramdaman niyang parang naubos na ang kanyang lakas. Ngunit sa kabila ng lahat, isang huling liwanag na lang ang natitira sa kanyang isip. Si Wilbert, ang bunso. Matapos mag-almusal ng tinapay at kape, napagdesisyonan niyang bisitahin ang puntod ng kanyang asawa. Bitbit ang isang maliit na bouquet ng bulaklak na binili pa niya sa palengke. Naglakad siya patungo sa sementeryo. Pagdating doon, dumiretso siya sa pinakakilalang lapida. Maria de Cruz Reyes. Nilinis niya ito gamit ang kanyang panyo at inayos sa mga tuyong dahon na nakakalat. Maria, matagal na naman akong di nakadalaw. Tahimik siyang umupo sa tabi ng puntod. Ang paligid ay payapa. Tanging hangin at huni na mga ibon ang maririnig. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga anak natin. Akala ko pinalaki ko silang may malasakit sa kapwa. Pero Maria, ang mga anak natin, nag-iba na. Si Mark tinulak ako. Si Ethan, nilait ako sa likod ng ngiti. Masakit Maria. Sobrang sakit. Napayuko siya habang pumapatak ang mga luha sa lupa. Si Wilbert na lang ang pag-asa ko. Pero natatakot na ako. Baka masaktan na naman ako kung makita ko siya. Parang nakikipag-usap siya sa hangin. Ngunit sa puso niya, naramdaman niyang nakikinig ang kanyang asawa. Minsan, gusto ko na lang sumuko, Maria. Pero naalala ko yung mga panahon na sabay nating pinapangarap na maging mabubuting tao ang mga anak natin. Kaya siguro kailangan ko pang subukan. Lumipas ang ilang oras bago siya tumayo at umalis ng sementeryo. Ngunit habang naglalakad pa uwi, mabigat pa rin ang dibdib niya. Siguro, bukas na lang ako pupunta kay Wilbert, sabi niya sa sarili. Ngunit pagdating ng gabi, nagbago ang isip niya. Ayaw muna niyang harapin ang isa pang pagsubok. Baka di ko nakayanan kapag inulit nila yon. Lumipas ang ilang araw. Si Rinaldo ay tahimik lang sa bahay. Hindi na niya tinuloy ang kanyang plano. Nagsuot na lang siya ng simpleng damit, t-shirt na may mantsa ng kape at kusot na pantalon, at lumabas upang bumili ng makakain sa karinderya sa kanto. Habang naglalakad, abala siya sa pag-iisip hanggang sa biglang bumusina ng malakasang isang mamahaling kotse mula sa gilid ng kalsada. Dahil sa gulat, napasigaw siya at napaupo sa bangketa. Aray! Nanginginig siya sa takot at sakit. Hawak niya ang tuhod habang sinusubukan tumayo. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ang isang matangkad, maayos ang pananamit at gwapong binata. Lolo, pasensya na po. Okay lang po ba kayo? Nang itaas ni Rinaldo ang tingin, nanlaki ang mga mata niya. Ang binatang yon, si Wilbert, ang bunso niyang anak. Hindi siya nakilala ni Wilbert. Sa edad, sa makapal na bigote at sa pagod na mukha, halatang ibang-iba na ang itsura ni Rinaldo. Ngunit ang anak ay halatang nag-aalala. Masakit po ba? May nadaplisan po ba kayo? Umiling si Rinaldo. Pilit nang ngumiti kahit nanginginig pa. Wala naman, iho. Nagulat lang ako. Sinubukan niyang tumayo ngunit nangalay ang kanyang tuhod at muntik nang matumba. Agad siyang inalalayan ni Wilbert, hawak sa braso at pinatayo ng marahan. Hindi na po kayo dapat maglakad ng mag-isa. Halika po, ihahatid ko na po kayo sa ospital para baka siguro tayo. Hindi, iho, wag na. Kaya ko naman ito. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Wilbert. Hindi po, delikado. Baka may bali kayo o sprain. Halina po. Maingat siyang inalalayan papasok sa mamahaling kotse. Habang nasa loob, napatingin si Rinaldo sa anak. Maayos ang postura, may respeto at higit sa lahat, may malasakit sa kanya kahit hindi niya kilala. May kasama po ba kayo sa bahay, Lolo?
Gusto sana niyang sabihin, "Anak kita, Wilbert." Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, ngumiti siya at mahina ang sagot. "Wala na, iho. Mag-isa na lang ako sa buhay." Napatingin si Wilbert sa labas, halatang nalungkot. "Kawawa naman kayo, lolo. Alam nyo, magkapareho tayo. May hinahanap akong tao. Matagal ko nang gustong makilala ulit." Nagtaas ng kilay si Rinaldo. Nagulat sa sinabi. Sino naman yun, iho?" Sandaling natahimik si Wilbert bago tumingin sa kanya. "Ang tatay ko. Iniwan niya kami noon. Umalis patungong Amerika. Pero gusto kong makita siya ulit. Kahit matanda na, gusto ko lang marinig na proud siya sa akin." Nanlamig si Rinaldo. Ang bawat salitang binitawan ni Wilbert ay parang sibat na tumama sa puso niya. Hindi niya akalaing hinahanap pala siya ng bunso. Ang anak na noon ay maliit pa nang umalis siya papunta sa Amerika. Tahimik siya habang papunta sa ospital. Habang nagmamaneho si Wilbert, panay ang lingon nito sa kanya. Nag-aalala at nagsasabing, "Kapit lang po, lolo. Malapit na tayo." Pagdating sa ospital, agad siyang inalalayan ng mga nurse. Lumapit si Wilbert sa doktor. "Dok, muntik ko po siya masagasaan sa daan, kaya dala sa gulat ay napaupo siya bigla. Pakicheck po agad, baka may pilay." Lumapit ang doktor kay Rinaldo at tinanong siya ng ilang bagay: edad, nararamdaman at pangalan. Sandaling tumingin si Rinaldo kay Wilbert bago sumagot. Mukhang ito na ang tamang oras para sabihin ang totoo. Halata naman sa mata ng binatang si Wilbert ang kabaitan. Mukhang siya na talaga ang hahawak sa mana. "Ako po si Rinaldo de Reyes." Biglang natigilan si Wilbert. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. "Rinaldo Reyes?" Dahan-dahang tumingin si Rinaldo sa kanya. Luha ang ngumiti at mahinang sabi, "Oo anak, ako ito. Ako si Papa." Nanlaki ang mata ni Wilbert. Hindi agad nakapagsalita. Ilang segundo bago siya tuluyang lumapit. Yakap ang ama ng mahigpit. "Papa, ikaw nga. Matagal kitang hinanap. Akala ko wala ka na." Humagulgol si Rinaldo. Yakap din ng anak. "Patawarin niyo ako, anak. Hindi ko kayo nilayuan dahil gusto ko. Nagkamali ako. Pero ngayon, salamat at nakita pa kita at hindi ka galit sa akin." Habang yakap ng mag-ama ang isa't isa, unti-unting gumaan ang loob ni Rinaldo. Sa wakas, sa tatlong anak niya, may isa pa palang marunong magmahal. Sa mga mata ni Wilbert, nakita niya ang pagmamahal at malasakit na matagal na niyang hinahanap. At sa puso ni Rinaldo, alam niyang sa wakas natagpuan na niya ang tunay na karapat-dapat. Hindi sa kayamanan, kundi sa kabutihang puso. "Maria, natagpuan ko na. Siya na, si Wilbert. Ang anak na may pusong ginto." At sa sandaling iyon, alam ni Rinaldo na hindi na siya nag-iisa. Lumipas ang mga araw. Matapos ang muling pagkikita ni Rinaldo at Wilbert. Sa paglipas ng bawat araw, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Madalas silang magkasama sa paglalakad sa parke, sa pagkain sa labas, o kahit sa simpleng pag-uusap sa lumang bahay na ngayon ay muling napuno ng halakhak at init ng pamilya. Sa loob ng matagal na panahon, ngayon lamang muling naramdaman ni Rinaldo na siya ay may tahanan. Ngunit sa kabila ng saya, may laman pa ring bumabagabag sa puso niya. Ang dalawang anak na sina Ethan at Mark. Hindi niya kayang itago habang buhay ang katotohanan. Lalo na ngayong nakita niyang tunay na kabutihan ng anak niya na si Wilbert. Isang gabi habang nagkakape silang mag-ama, nagsalita si Rinaldo. "Anak, handa na siguro akong harapin ang dalawang mong kuya. Panahon na siguro para malaman nila ang totoo." Tumango si Wilbert, may halong kaba at saya. "Tama ka pa. Hindi na panahon ng tampuhan. Sigurado ako, kapag nalaman nila ang lahat, maiintindihan nila." Kinabukasan, nagpunta silang mag-ama sa bahay ni Ethan. Pagbukas ng pinto, nagulat ang dalawa. Si Ethan at Mark, parehong hindi makapaniwala sa nakikita nilang matandang kasama ni Wilbert. "Wilbert, sino tong kasama mo?" Ngumiti si Wilbert. Hinawakan ng balikat ng ama at mahinahong sagot. "Kuya, si Papa ito. Si Papa Rinaldo." Napatigil ang dalawa. Para bang huminto ang oras. Pareho nilang naalala ang pulubing nakaharap nila noong mga nakaraang araw.
Ang lalaking pulubi na minsang humarap sa kanila noon, ang kanilang inakalang estranghero, ay siya palang ama nilang matagal nang nawala. "Papa, kayo po yung pulubi?" Dahan-dahang tumango si Rinaldo at ang mga mata niya ay nangingilid ng luha. "Oo mga anak, ako yung matandang humingi ng tulong sa inyo noon. Ginawa ko yun hindi para saktan kayo, kundi para subukin kung sino sa inyo ang may mabuting puso. At daan ko para makita ko kayo ng malapitan. Matagal ko na rin gustong magpaliwanag pero natakot ako baka hindi niyo ako mapatawad." Tahimik ang lahat. Tanging mga hikbi at hinga lang ang maririnig sa pagitan nila. "Papa, patawarin niyo ako. Hindi ko alam. Akala ko isa ka lang mga pulubing nanlilin lang noon. Hindi ko inakalang kayo pala yon." Sumunod si Mark, halos hindi makatingin sa ama. "Ako rin pa. Nagkamali ako. Pinagsisisihan ko na yun. Sobra akong nasaktan nang malaman kong kayo pala ang tinulak ko noon. Patawarin niyo ako." Ngumiti si Rinaldo, kahit na mamaga ang mata sa pag-iyak. Lumapit siya sa dalawa at sabay silang niyakap. "Ako ang dapat magpatawad. Kahit matagal akong nawala, hindi niyo pa rin nagawang magalit sa akin. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay marunong tayong tumanggap at magbago. Hindi ko kayo sinubok para parusahan, kundi para ipaalala na ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan ng puso." Niyakap siya ng dalawa at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling nagkaisa ang mag-aama. Wala ng tampuhan, wala ng galit. Puro yakap, luha at ngiti lamang. Lumipas ang mga linggo at naging mas maayos ang kanilang samahan. Madalas silang maghapunan ng magkakasama. Minsan ay sabay-sabay silang nagkikwentuhan tungkol sa kanilang buhay noong hiwa-hiwalay pa sila. Ang mga hirap, ang mga pangarap at ang mga natutunan sa kanilang pagkakahiwalay. Sa isang pagkakataon habang sila'y nasa hardin, nagpasalamat si Rinaldo sa Diyos at sa kanyang yumaong asawa. "Maria, kung nasaan ka man, salamat. Naibalik mo sa akin ang mga anak natin. Wala na akong mahihiling pa." Tumingin siya sa mga anak, isa-isa, at muling nagsalita. "Mga anak, tandaan niyo to. Mabuti ang may gininto ang puso kaysa sa mga ginto sa bulsa. Dahil ang yaman, nauubos, pero ang kabutihan, tumatagal hanggang sa huling hininga." Sabay-sabay na tumango ang tatlo. Si Wilbert na siyang nagpakita ng tunay na kabutihan noong una pa lamang ay tumingin sa kanya mga kuya at ngumiti. "Pa, gusto kong ibahagi ang mana. Hindi ko kayang kunin lahat. Lahat kami anak mo at lahat tayo may karapatan. Gusto kong magkaisa tayo." Nagulat sina Ethan at Mark sa sinabi ng bunso. Pero sa halip na tumanggi, ngumiti lang sila at napatingin sa ama. "Wilbert, salamat. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa kabutihan mo." "Tama si kuya. Noon, puro galit lang ang nasa isip ko. Pero ngayon, natuto akong pahalagahan ng pamilya." Sa mga sandaling yon, napaluha si Rinaldo. Hindi dahil sa lungkot kundi sa labis na saya. Ang mga anak na dati nagkahiwalay at nagkasakitan, ngayon muling nagkaisa. Hindi dahil sa pera, kundi sa pag-ibig at pagpapatawad. "Anak, hindi ko alam kung gaano ako kaswerte sa inyo. Akala ko mawawala na ang lahat. Pero ngayon, kumpleto na ulit ako." Pagkatapos ng ilang buwan, naging tahimik ngunit masayang pamilya sila. Minsan ay sabay-sabay silang bumibisita sa puntod ng kanilang ina. Doon sila nag-aalay ng bulaklak at sabay-sabay na nagdadasal. "Ma, salamat. Pinagtagpo mo ulit kami ni Papa. Hindi man kami perpekto, pero natuto kami. Mula ngayon, magiging mabuti na kaming mga anak. Pangako." Habang nakatingin si Rinaldo sa lapida ng kanyang asawa, napangiti siya. Ang mga araw ng pagdurusa ay napalitan na ng pag-asa. Minsan, habang sila'y nag-uusap sa balkonahe, ibinahagi ni Rinaldo ang huling aral sa kanyang mga anak. Ang buhay mga anak ay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero kahit saan man kayo mapunta, huwag niyong kalimutan ng maging mabuti. Dahil sa huli, yan lang ang kayamanang walang kapalit. Magmula noon, nagsimula na silang bumuo ng mga bagong alaala. Madalas silang maghapunan ng magkakasama, nagtatawanan, nagbibiruan at nagkikwento tungkol sa nakaraan. At sa bawat ngiti ni Rinaldo, nakikita ang lalim ng kanyang kasiyahan. Kahit wala na si Maria, alam niyang hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang mga anak na nagbago,
natutong magmahal at marunong nang magpatawad. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, natagpuan ni Rinaldo ang tunay na kayamanan, hindi sa mana o sa ari-arian, kundi sa pagkabuo ng kanyang pamilya. At sa bawat araw na lumilipas, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga anak, mabuti ang mayroong mabuti at gininto ang puso kaysa sa anumang bagay, dahil sa puso nagsisimula ang kayamanan totoo. Ngumiti ang mga anak, sabay-sabay na tumugon. Oo pa, yun ang aral na hindi namin kakalimutan. At sa paglipas ng panahon, nananatiling buo at masaya ang pamilyang minsang nasira ng pagsubok. Ngunit muling binuo ng pagmamahal, kabutihan at pagpapatawad. Lumipas sa mga taon mula nang muling nagkaisa ang pamilyang Reyes. Ang tatlong magkakapatid, sina Ethan, Mark at Wilbert, ay mas lalo pang naging malapit sa isa't isa. At ang kanilang relasyon sa ama, si Rinaldo, ay tumibay sa paglipas ng panahon. Ang lumang bahay na minsang tahimik at malungkot ay ngayon puno na ng halakhak, kwentuhan at pagmamahal. Si Ethan, na noon ay abala sa pag-aasikaso ng restaurant, ay nagkaroon na rin ng sariling pamilya. Kasama ang kanyang asawa at 2 anak, tinuruan niya mga ito ng mabuting asal, respeto sa kapwa at higit sa lahat, pagmamahal sa pamilya. Bawat aral na natutunan niya mula sa ama ay ipinapasa niya sa kanyang mga anak, mula sa simpleng pagpapahalaga sa kapwa hanggang sa pagiging responsable sa mga gawain sa bahay at paaralan. Si Mark naman ay natuto rin sa karanasan niya noong bata pa siya. Sa tulong ni Wilbert na palaging may maayos na puso at bukas na isip, unti-unti niyang naipakita rin ang kabutihan sa kanyang paligid. Natutunan niyang magpatawad at magmahal, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa mga empleyado at sa kanyang negosyo. Si Wilbert, na mula sa umpisa ay naging tulay upang muling mapagtibay ang ugnayan sa pamilya, ay patuloy na nagsilbing mabuting halimbawa sa kanyang mga kapatid. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas kumpleto ang buhay ni Rinaldo. Ang dati tahimik at malungkot na bahay ay ngayon ay puno ng masayang samahan. Ang mga bata ay naglalaro sa hardin. Ang mga hapon ay puno ng kwentuhan at pagtawa. At bawat hapunan ay nagiging pagkakataon upang magbahagi ng mga karanasan at aral sa isa't isa. Dumating ang panahon ng Pasko. Ang bahay ay puno ng mga parol, ilaw at masasarap na pagkain. Ang halakhak ng mga bata at ang masayang usapan ng magulang ay bumabalot sa bawat sulok. Matapos ang masiglang pagdiriwang, ang lahat ay tulog na, napagod sa kasiyahan at ligaya ng gabing yon. Si Rinaldo, bagamat mas lumiliit na ang kanyang lakas, ay hindi makapigil na pagmasdan ng kanyang mga anak at apo mula sa balkonahe ng kanilang bahay. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha at ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Ang sarap pala nang makita silang masaya, ligtas at may mabuting puso. Tapos na ang lahat ng alalahanin ko. Tama na siguro. Huminga siya ng malalim. Damang-dama ang malamig na simoy ng hangin at ang katahimikan ng gabi. Sa kanyang puso, ramdam niyang kumpleto na ang kanyang buhay. Ang mga anak niya ay nagtagumpay, hindi lamang sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa kabutihan, pagmamahal at respeto sa isa't isa. Maria, nakikita mo ba ito? Nakita mo na rin ang mga anak natin. Lahat sila ay mabubuting tao. Ngayon, pwede na rin ako magpahinga. Ipinikit ni Rinaldo ang kanyang mga mata. At sa bawat hininga ay ramdam niya ang kapayapaan na matagal niyang hinahangad. Ang bawat alaala ng sakit, pangungulila at pagdududa ay napalitan ng kasiyahan at pagmamahal. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga bituin, ang matandang ama ay huminga ng malalim at humarap sa langit. Parang nakikipag-usap siya sa kanyang yumaong asawa. Maria, natapos na ang lahat. Makikita mo, maayos na ang mga anak natin. Ligtas sila. Masaya at may puso. Pwede na akong sumama sa'yo. Ngumiti siya at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kasiyahan at kapanatagan. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kapahingahan ng isang ama na naghirap, nagpakasakit, ngunit nagtagumpay sa paghubog ng kabutihan sa kanyang mga anak. Sa bahay, ang katahimikan ay bumalot, ngunit puno ng init at pagmamahal. Ang bawat bituin sa kalangitan ay tila bumabati sa kanya. At ang hangin ay mahinahong humaplos sa kanyang muka, para bang sinasabi ng mundo, tapos na Rinaldo, tapos na. At sa gabing yon, habang nakatanaw sa mga anak at apo,
Naramdaman ni Rinaldo ang kabuuan ng kanyang buhay, ang tagumpay, ang pagmamahal at ang kabutihan. Huminga siya ng malalim, isinara ang kanyang mga mata, at sa wakas, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bituin, nagpahinga na ang ama kasama ang alaala ng kanyang mahal na asawa, si Maria. Ang bahay, ang pamilya, at ang mga bituin sa langit ay nagpatunay sa isang katotohanan. Ang kabutihan at pagmamahal ang tunay na yaman na magtatagal kahit na matapos ang lahat.